Sa pagkalat ng mabuting balita na galing sa Biblia, ay naniniwala ang mga kursilista na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na ang samahan ng kursilyo ay siyang nagsisilbing gabay sa tamang landas na tatahakin ng bawat individual. Ngunit, paano nga ba ito naiiba sa pagdadasal na ginagawa ng karamihan at pakikinig ng misa sa simbahan? May drive sa kursilyo. Yung bang matatats talaga yung heart mo. Na kahit anong bato mo, kahit anong tigas mo, meron dong portion talaga na sobrang masasaktan ka. Sobrang maiiyak ka, marirealize mo ano ka na, sino ka na, nasaan ka na bilang isang tao. Ako po si Willie Menegrito, Brother Willie Menegrito. Sobrang saya ko naging parte ako ng Kursilyo Group o Kursilyo Movement. Isa lang ako sa 1,000 o 2,000 grupo na nagpapaklase sa Pilipinas. Una, ang pinagkaiba ng kursilyo sa normal, yung kursilyo kasi wala siyang uwian. So, straight siya 3 days and 4 nights. No? Siyempre, bago ka kumuha ng participants, pinapaalam mo sa mga magulang. Kung sa asawa, kung mayroong asawa, kung yung kapatid ay nang nabubuhay, hindi siya pwedeng kunin mo lang ng papasong kursilyo. Baka naman pumadimanda kami pagka ganun. So, kaibahan nun, yung aral, yung lecture, mas malalim siya eh. Kasi yung iba hindi nakakaalam, pero kursilyo ang pinakamagandang seminar na pang-katoliko talaga. Ang kursilyo kasi isa siyang aksyon katolika, no, na individual din siyang gumagalaw. Pagpapalakas sa mga kaparian, pagpapalakas sa simbahan. Ang kursilyo kasi ay galing yan sa Mallorca, Espanya. No? Napunta siya sa Pilipinas noong 1961. Unang-unang paklase ng kursilyo. Pali, 3 days and 4 nights siya na paklase. Hanggat may nagpapaklase may kursilyo, walang lumabas ng kursilyo na nagsisisi ba't ako pumasok, hindi. Kada lalabas ng kursilyo laging, salamat, thank you sa sponsor, salamat Lord, salamat sa lahat. Ayon kay Brother Willie Menegrito, sa Cebu ginanap ang unang paklase ng kursilyo noong Enero 1961 bilang parte ng pagiging Katoliko. Ngunit natigil umano ito at muli lamang nagbalik sa taong 1963 kung saan doon na ito muling nabuhayan. Ang unang-unang sumunod na paklase noon ay sa Sorsogon dito sa Luzon. Ang nagdala niyan dito si Brother Edward Bonin at saka yung spiritual director noon ay si Juan Herbas nung araw pa. Nagtuloy-tuloy siya ng 1965. Ang kauna-unahan dito sa Maynila sa NCR, ang kauna-unahang klase, Casa del Piero sa Makati noong 1965. Marami kasing kursilyo ang pangalan. Maraming grupo. Pero kursilyo ay isang maikling pag-aaral at kurso ng mga taong gustong mapalapit sa Diyos. Pero yung kursilyo, pangalan, marami siya. 1,000 na teams ang meron yan. Kaya't sa pagdami ng grupo ng mga kursilista ay nabuo rin ni Brother Menegrito ang sarili niyang grupo ng kursilyo noong 2008. Na nagngangalang Hapag ng Buhay at Pag-asa Kursilyo Team, na ngayoy mayroong 120 katao sa National Capital Region o NCR. Ngunit ang kagustuhan na ito ni Brother Menegrito na maipagpatuloy ang kursilyo sa pamamagitan ng nabuo niyang samahan ay hindi ito naging madali sa umpisa. Wala kaming pondo. Iniiwasan namin yung magpondo. Kasi minsan ayun yung sanay ng pag-aaway-aaway. Naghahanap ako ng paraan. Pumunta ako sa iba't ibang teams. Nagkaroon ng maraming kakilala. Hindi naman ganun kadali. Parang noong 1995, nung ako'y gumraduate, nakapagtayo ako ng team na sarili ko ay 2008 na. So matagal siya. 13 years. Kasi passion din to eh.
yung pagsaserve, passion siya, hindi siya madali. Kasi pagka ginawa mo lang siyang parang wala lang, mawawala ka eh. Alam mo yun, susuko ka, tatamarin ka. Nilinaw din ni Brother Melegrito na hindi lamang ang mga may dating bisyo ang maaaring sumali sa kursilyo, kundi bukas ito sa lahat ng gustong sumali at nais maging kasapi ng samahan. Ibinahagi niya rin na sa paklase isinasagawa ang mga iba't ibang aktibidad na kaayon-ayon sa mata ng Diyos at magpapabuti sa espiritual na pananampalataya ng individual. Ito ay voluntaryo, mapabata man o matanda, ay sabay-sabay na aaralin ang salita ng Diyos at kilalaning lubos ang sarili. Isa lang po ako doon na bilang team founder ng Hapag ng Buhay at Pag-asa Kursilyo Team. Yun, nagkakanta kami ng klase 3 times every year. So, may paklaseng pambabae at klaseng panglalaki. Iba rin yung gumaganap. Pag klase ng babae, si babae ang magbibigay ng module. Babae ang estudyante. Walang lalaki doon, puro babae lang. Nandoon, kikilalanin mo yung sarili mo. Paano makikilala yung sarili mo? So, yun yung number 1. Makikilala mo talaga siya, imposibleng hindi. Siyempre, more on God, mga mata ni Kristo, tagbili ni Kristo, nakikilala mo si Kristo. Ilan yun sa mga modules na meron. Pero kasi pa nagsusulat ka na, unti-unti yung nauhubog yung kaalaman mo. Siyempre, after naman din nun, hindi naman gano'ng kadali. Mayroon kaming Bible sharing, yan, bahay-bahay. Salita ng Diyos ang pinangahawakan ng mga bawat tao na kasapi ng kursilyo. Ngunit ano nga ba ang malalim na dahilan ng isang kursilista na maging parte ng isang samahang hapag ng buhay at pag-asa? Since 1995, nung ako'y pumasok, so hindi talaga ako naniniwala eh, kasi hindi naman talaga ako panati ko niyan eh. Ang gusto ko lang sa buhay ko parang maglaro, magtrabaho, etc. Nung pumasok ako dyan, bata pa ako noon eh, parang 17 o mag-18 yata ako noon, 1995. Na-bless ako. Nag-umpisa ang pagdalo ni Brother Melegrito sa kursilyo noong siya ay 17 taong gulang pa lamang, kung saan inalok siya ng isang kaibigan na subukan ito. Nung pumunta ako doon, noong una, siyempre nakaboring, parang ito ba yung Pero nung tumatakbo na, maganda kasi yung module nila eh. So, hindi sa reformatoryo, pero nire-reforma yung buhay mo. Parang paglabas mo, para ka ng bagong tao. Ano mo yun, parang gusto mo nung, parang, Lord, kunin mo na ako kasi parang wala na akong kasalanan. Kasi lahat doon na ilabas mo na eh. Yung pag-uusap, malalim yung sarili mo, paano mo ilalapit yung sarili mo sa Diyos. Paano mo makikita yung ano ka na ngayon. Tinuturo ko rin na minsan nararamdaman natin na may mga bagay tayong gustong gawin na mali. Sabi ko, 3 minuto lang tumatagal sa isip ng tao yan. Pagdasal ka ng Ama namin ng 3 beses, pagtapos nun mawawala na yung iniisip mong negatibo na gusto mong gawin sa buhay mo. Iyaya ng Diyos nandiyan dyan. Parang, paano nangyari nagkanok ng bahay? Samantalang sinabi ko, Lord, gusto ko ng bahay. Binigyan niya ako ng bahay. Naghimala sa buhay ko, yes. Kasi kahit ganito ko, wala naman akong trabaho maayos ngayon. Pero tuloy yung buhay, masaya. Masaya. Hindi ko na pinaproblema yung araw ng bukas. Sinabi kasi Lord yun eh. Siya na bahala eh, di ba? Tinanong kasi yung sarili ko eh. Saan ba ako pupunta? Nung araw kasi, ayos yung trabaho ko. Nagtrabaho sa international market. So, wala. Inom dito, inom doon. Ganun yung buhay ko noon eh. Tapos, barkada dito, barkada doon. Yung parang ang yabang-yabang ko na. Tapos, regular ako sa trabaho. May time na sinabi ko, wala ka na magagawa, Lord. Regular ako sa trabaho. Alam mo yun? Tapos, kinalapit ako ng Diyos. Nagkaroon kasi ako ng karelasyon doon, etc. Siya yung ginamit na kahinaan ko. Hanggang sa nawala ako sa trabaho, yun, napunta ako saan-saang gawain. Inom dito, inom doon, barkada ito, barkada doon.
sugal dito, sugal doon. No? Time na kinalapit ako ni Lord na sabi ko, saan ba ako? May time, saan ba ako talaga? Ano ba yung gagawin ko sa buhay ko? Yun, siya yung gumawa ng way na dito niya ako dinala. Dumaan din umano ito sa depresyon na siyang naging mahirap na pagsubok para sa kanya. Alam mo yung minsan natutulog na ako sa kanal, dala ng kalasingan. Hindi ko na alam kung ilang daga na yung gumapang sa akin, sa katawan ko hindi ko alam. Kasi sobrang magagawang pa rin bilang tao. Pag depressed ka na, yung bang hopeless na ako, umiiyak ako. Kasi ang sakit eh. Wala na akong pera nun. Ubus na yung pera ko. Ubus na yung mga kaibigan ko. Galit na yung mga pamilya ko sa akin. Galit na lahat ng mga tao sa akin. Kasi masama na akong tao. Yung dating pinapalakpakan ka, ina-idolize ka, it's isang problema, nagkanda-peste-peste buhay mo. Paraan pala ng Diyos yun. Na sobrang taas mo, ibababa kita. So, pag naalala ko yun, naiiyak talaga ako. Pero doon ako binangon. Papunta ko ng simbahan. Sinabi ko talaga, Lord, ano bang gusto mo? Saan ba ako pupunta? At dito na nga nagpatuloy ang kanyang paglalakbay na maging isang ganap na kursilista. Pagbabahagi pa niya, isa itong calling ng Panginoon upang ikalat ang mabuting gawain at salita ng Diyos. Kaya nilagay ko yung sarili ko sa kursilyo. Nilaan ko yung sarili ko ron. Kasi doon kami nakakapag-usap ni Lord. Kasi yung pagbabago, nasa iyo naman sa Diyos eh. Di ba? Hindi ka naman kayang baguhin ng kursilyo eh. Isa lang siyang pamamaraan o pag-aaral para may apply mo sa buhay mo. Kaya kung hindi mo apply, wala naman din problema. Di ba? At least, ang importante, ikaw ay nakapasok ng retreat, ng kursilyo, may natutunan ka, may nalaman ka. At alam mo yung sarili mo, na tinanggap mong may kamalian ka. Pag natapa ka, hindi mo kinayan, bangon uli. Bangon uli. Dasal, kumpisal. Kasi ang tunay na digmaan ng pananampalataya ay yung nasa mundo rito. Bilang founder ng Samahang Hapag ng Buhay at Pag-asa Kursilyo Team, ay nag-iwan ng mensahe si Brother Melegrito sa kanyang mga kapwa kursilista na bukod sa palaganapin ang mabuting aral ng Diyos, ay isa puso ito. Walang matibay na sandata ang isang tao, kundi pagdarasal. At sa grupo ko, sa Hapag ng Buhay Pag-asa Kursilyo Team, at sa lahat ng mga kursilista, mga grupo, kakibat ng problema sa isang samahan, paano magpapadali ng paklase. Lagi natin yung isipin na hindi tayo ang bida, hindi tayo ang sentro ng gawain, kundi Diyos. Tayo ginagamit lang, anuman ang mangyari, si Lord pa rin ang dapat natin ipinapakita at itinataas. Alisin ang pagkukumpara sa ibang team, alisin ang pagkukumpara ng sarili sa ibang tao, alisin ang kayabangan, laging magpakababa at laging humingi ng dasal sa Diyos. Pagiging kursilista ay hindi madali. Kasi kaakibat dyan, yung obligasyon mo, partisipasyon mo, yung time, at saka pagmamalasakit sa kapwa. Kasi ang kursilyo ay pagkatao ko, pagkatao ng mga kursilista. Aksyon Katolika ang pinapalakas ng mga nananalig na kursilista upang pagtibayin ang espiritual na paglalakbay ng bawat individual. Sa mundong ating kinagagalawan, marami sa atin ang may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya at gayon din ng kanilang paniniwala. Kanya-kanya at iba-iba man ang pamamaraan, ay iisa lamang ang nais ng bawat isa, ang mapalapit sa Diyos at maisabuhay ang mabuting aral na dala nito. Ngayong Semana Santa ay ipinapaalala sa atin na sa bawat dagok ng hinaharap ay mayroong liwanag na handog ang Panginoon para hindi maligaw ng landas sa buhay at magkaroon ng bagong pag-asa.
Ako si Daniza Lopez at ito ang aking dokumentaryo. Proud na proud po ako. Proud ako na bilang kursilista, Willie Melegrito, de Colores, de Curia, San Santiago.